Magandang araw sa inyong lahat. Maaari na kayong tumayo at manalangin muna tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ngayon, huwag na huwag muna kayong umupo at pakipulot ng mga basura na nasa ilalim ng inyong mga upuan at pakitapon ito sa tamang lalagyan. At pagkabilang ko ng 5, dapat nakatapon na ito at nakabalik na kayo sa inyong mga inuupuan. 1, 2, 3, 4, 5. Bumalik na kayo sa inyong mga inuupuan at pakihanay ng inyong mga upuan kasi medyo may nakikita akong hindi gaanong nahanay ang inyong mga upuan at pakiayos ito. At wag na wag muna kayong upo kasi may gagawin muna tayo kasi nakikita kong medyo matamlay ang inyong mga mukha at medyo parang natutulog ang inyong mga mata. Gayahin nyo lamang ako at mag-stretching muna tayo. Yan. Maaari na kayong umupo. Leo dyan, kumusta ang iyong araw ngayon? Mabuti at maganda ang iyong araw. Jasper, mabuti at maganda rin ang inyong araw. Ngayon, bago tayo tutungo sa ating bagong paksang tatalakayin, ay may gagawin muna tayo. Ito ang tinatawag na buuhin mo ako. Sa nakikita nyo, may dalawang salita dito na may mga missing o nawawalang letra. Ngayon, pupunan ninyo ang yung mga letra nito upang makabuo kayo ng isang salita. May gusto bang sumagot? Pasensya. Angeline, ano sa tingin mo ang unang salita? Siyang tunay. Tama ang sinabi ni Angeline. Ang unang salita ay salitang Europa. Pangalawang salita, Erica. Tama. Kasi kang Erica, ang ikalawang salita ay kabiasnan. Ngayon, tama ang inyong mga sinagot at nahula ninyo ang dalawang letra na nasa screen. Ang unang letra ay Europa at ang pangalawa naman ay kabiasnan. Bago tayo tutungo sa ating paksa ngayon, ay magbabalik-aral muna tayo o balik-tanaw. Ano ba ang ating tinilakay noong nakaraang klase? Cheryl? Tama, maaari. Jasper, sang-ayon ka ba sa sinabi ni Cheryl na ang paksang tinilakay natin noong araw ay tinatawag na mga mahahalagang pangyayari sa bansang Europa? Tama. Base kang Jasper at kang Cheryl, ang ating tinalakay ay mga mahahalagang pangyayari na naganap sa bansang Europa. Ano ba sa tingin nyo ang isa sa pinakamahalagang pangyayari na naganap sa bansang Europa? Jack. Tama. Ang sinabi ni Jack ay krusada o paglungsad ng krusada. Isa ang paglungsad ng krusada sa mahalagang pangyayari na naka-epekto sa pag-unlad ng bansang Europa. Tama ang inyong mga sinabi at inyong mga sinagot. At ngayon, may gagawin muna tayo bago tayo tutungo sa ating pinakamahalagang paksa na tatalakayin natin ngayong araw. Ito ay pinamagatang Guess Me o hulaan nyo ako. Sa nakikita nyo, may 4 na letra na nakapaski. Huhulaan nyo kung ang mga litrato ba ito ay napabilang sa tinatawag nilang bansang klasiko ng Europa o makabagong Europa. Ana Moira, ano sa tingin mo ang unang larawan? Maaari? Angeline, sang-ayon ka ba sa sinabi ni Ana Moira na ang unang litrato ay nabibilang sa bansang klasiko ng Europa? Tama! Tama ang sinabi niyo. Ang unang litrato ay napabilang sa bansang klasiko ng Europa. Sa pangalawang litrato naman, Batoto. Tama. Tama ang sinabi ni Batoto na ang pangalawang litrato ay napabilang sa makabagong panahong Europa. At sa pangatlo naman, Erica. Ano sa tingin mo? Siyang tunay. Tama ang sinabi ni Erica na ang pangatlong litrato ay napabilang sa makabagong Europa. At ang panghuling litrato naman, Mariel. Ano sa tingin mo?
Siyang tunay, tama ang sinabi ni Mariel, ang pang-apat na litrato ay napabilang sa klasikong bansa ng Europa. So matutal, ang unang litrato ay napabilang sa bansang klasiko, pangalawa naman ay makabagong Europa, at ang pangatlo naman ay makabagong Europa, at ang pang-apat ay ang bansang klasiko ng Europa. Ngayon, ano ba sa tingin nyo ang ating tatalakay ngayon base sa inyong nakikita kanina at base sa ating ginawa na Guess Me? May nag-iisip na ba kayo? Ana Marie? Maaari? Pwede? Joy? Maaari. Ngayon, tutuklasin na natin kung ano ang paksang tatalakayin natin ngayong araw. Pero bago yan, ay gagabayan muna tayo ng ating mga layunin bago tayo tutungo sa pinakamahalagang paksa na ating tatalakayin. Ang unang layunin, pakibasa. Pangalawang layunin, pakibasa. At ang pangatlo naman, pakibasa. Ngayon, base sa inyong sa ating layunin, sa ating ginawa kanina tungkol sa itong Guess Me, ano sa tingin nyo ang tatalakayin natin ngayon? Marami na kayong clue na nakikita. Ngayon, ibubunyag ko na kung ano ang ating tatalakayin. Ang ating tatalakayin ngayong paksang ito ay ang kabias ng klasiko sa Europa, ang kabias ng Minoan at Mycenaean. May naiisip na ba kayo kung ano ang kabias ng Minoan at kabias ng Mycenaean? West. Malalaman natin yan ngayon. Unang-una sa lahat, bansang Europa. Alam ko na alam nyo kung ano ang bansang Europa. Isa ang bansang Europa sa pinakamaunlad na bansa o rehiyon sa ating mundo. Maraming naganap dito na mahalagang pangyayari tulad ng paglunsad ng krusada at marami pang iba. Marami ding digmaan ang nangyari sa bansang Europa. Pero ang focus natin ngayon ay ang dalawang kabias ng umusbong o ang dalawang unang kabias ng umusbong sa bansang Europa. Ang kabias ng Minoan at ang kabias ng Mycenaean. Tutungo tayo o lalakbayin natin ang tinatawag nilang kabias ng Minoan. Ano nga ba ang kabias ng Minoan at paano ito nagsimula? Ang kabias ng Minoan ay ang unang nabuong kabiasnan sa Crete. O ano nga ba ang Crete? Ang Crete ay isang lugar o rehiyon sa isang bansa. At ang pinuno o mga tao nga nakatira sa isang Crete, sa kabias ng ito ay tinatawag ng mga Minoan na hango sa hari ng pulo na si Haring Minos. Kilala niyo si Haring Minos? Isa siyang hari noong kabias ng Minoan at siya ang namuno sa kabias ng ito. Ayon sa mga arkeologo, ito ay nagsimula sa Crete mga 3,100 BCE. At ang kabisera ng kabias ng Minoan ay tinatawag nilang Knossos o sa panahon natin ngayon ay tinatawag itong capital city. Matatagpuan sa hilagang bahagi ng pulo ang Knossos. Kilala ang mga Minoan bilang mahuhusay gumamit ng metal at iba pang teknolohiya. At ngayon, ano nga ba ang Knossos? Ang Knossos na nakikita nyo, ito ang Knossos. Ito ang capital city o pinaka-main na lugar sa kabias ng Minoan o Minoan. Ito ang lungsod ng Knossos. Ang lungsod ng Knossos, sa pagkakaalam ko, nahukay ito ng isang arkeologo na si Sir Arthur Evans noong 1899. Sino ang nakadiskubre ng lungsod ng Knossos? Angeli. Tama, si Sir Arthur Evans. Siya ang nakadiskubre sa bansang o sa lungsod ng Knossos na kabilang sa kabias ng Minoan. Hindi nagtagal kinilala ang Knossos bilang isang makapangyarihang lungsod at sinakop nito ang kabuuan ng Crete. Dahil yon nga malakas ang Knossos, isa ito sa pinakamakapangyarihan noong panahon o kabias ng Minoan, sinakop niya ang ibang lugar o ibang lungsod ng Crete.
Kung gaya't, ang Knossos ang pinakatanyag, pinakamakapangyarihang lungsod sa panahong ito. Marami ding naitulong ang bansang ang lungsod ng Knossos o mga tao dito kasi sa panahon na yun, medyo umunlad ang pamumuhay nila dahil nga isa sila sa tinatawag nga magaling sa mga metal at mga teknolohiya. Ngayon, tutungo tayo sa isa namang kabihasnan niya, katulad ng kabihasnang Minoan. Ito ay ang kabihasnang Mycenaean. Ano nga ang unang kabihasnang nabuo sa Crete? Erika, siyang tunay ang unang kabihasnang nabuo sa Crete ay tinatawag na kabihasnang Minoan. Ngayon, tutungo tayo sa pangalawang kabihasnan. Ito ang tinatawag na kabihasnang Mycenaean. Ang kabihasnang Mycenaean ay mga katutubong ng lugar sa paligid ng Caspian Sea. Kung kanina na nabuo ang kabihasnang Minoan sa isang Crete, ngayon naman ay katutubong lugar na paligid ng Caspian Sea matatagpuan ang kabihasnang Mycenaean. Noong 1400 BCE, sinalakay nila ang Knossos at tinapos sa paghahari ng kabihasnang Minoan. Ano nga ang pinakamalakas at pinakamakapangyarihang lungsod sa kabihasnang Minoan? Jasper. Tama, ito ang lungsod ng Knossos. Pero sa panahong kabihasnang Mycenaean, sinakop nila ang lungsod ng Knossos. At dahil doon, natalo ang lungsod ng Knossos kahit na sila ang pinakamakapangyarihang lungsod sa panahon ngayon. At dahil doon, ang mga Mycenaean na ang nagmamay-ari sa lungsod ng Knossos at sila na ang pinakamakapangyarihan sa panahong ito. Ang bansang Mycenaean ay matatagpuan 16 kilometro ang layo sa playa ng Karagatan Aegean ang naging sentro ng sibilisasyong Mycenaean. Ang mga tulay, lungsod dito ay pinakugnayan ng mga bansa at nadaanan ng mga tulay. At ito, masasabi na, base sa ating tinalakay, masasabi natin na ang ang kabihasnang Minoan at sinakop ng mga kabihasnang Mycenaean ang kabihasnang Minoan, kung gayon, ang kabihasnang Mycenaean na ang nagmamay-ari sa lungsod ng Knossos at sa Crete. Ngayon, kung ang kabihasnang Minoan ay ang tawag sa mga tao doon ay mga Minoan, ngayon, ang tawag sa mga tao, mga kabilang sa kabihasnang Mycenaean, ay ang mga Mycenaean. Naiugnay nila ang Crete sa lumalagong kabihasnan sa Greece. Sila ang dahilan kung bakit nagtungo ang mga taga-Greece sa bansang Europa at sa Crete. Dahil sila ang naging tulay para umusbong ang kabihasnan o lumagong ang kabihasnan gamit ang kabihasnan sa Greece. Maraming mga salitang Minoan ang naidagdag sa wikang Greek. At base sa pagsakop nila sa bansang Minoan, ang kabihasnang Mycenaean din ang nagbigay daan upang umunlad ang Minoan at meron din silang dinagdag sa mga Greek. Bagamat walang naimang mga nagsulat sa kasaysayan sa pagsalin-salin ng mga kwento ng mga hari at bayaning isinit ay lumagana. Di naglawan ng mga kwentong ito ay nag-ugnay sa mga tao at sa mga Diyos-Diyos. Isa ang kabihasnang Mycenaean na umugnay o naging tulay para maging malapit ang mga tao at sa mga Diyos-Diyos sa panahong ito. Isa din sa umusbong nito ay ang mitolohiyang Greek at dahil yon sa kabihasnang Mycenaean. Ngayon, tutungo tayo sa ating pangkatang gawain. Pero bago yan, may natutunan ba kayo sa ating tinalakay? Ano nga ang kabihasnang nabuo sa bansang klasiko ng Europa? Laotian. Siyang tunay, base kang Laotian, ang dalawang kabihasnang nabuo sa bansang Europa ay ang kabihasnang Minoan at ang kabihasnang Mycenaean. Ano ang tinatawag sa pinakamakapangyarihang lungsod sa kabihasnang Minoan? Angeline. Sang-ayon ka ba sa sinabi ni Angeline? Leo. Tama. Base kay Angeline at kay Leo, ang pinakamakapangyarihang lungsod na nabuo sa kabihasnang Minoan ay ang lungsod ng Knossos. At ngayon, tutungo tayo sa pangkatang gawain. Ito ang tinatawag na Venn diagram. Hahatiin ko kayo sa dalawang grupo
At pagkatapos ay gagawa kayo ng isang Venn diagram o paghahambingin nyo o isusulat nyo kung ano ang similarities o differentiate sa dalawang kabihas ng ating nabanggit. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto sa paggawa ng Venn diagram at 5 minuto sa pagpresenta. Maaari nyo na itong simulan. At nakapaskil dito ang mga rubrics kung paano kung kayo kukuhanan ng score. Ngayon, pakipasa ang inyong mga nagawa. Leo, inyong grupo. Leo dyan, inyong grupo. Ngayon, batay sa paksang natalakay natin, ano sa tingin nyo ang naging malaking epekto ng dalawang kabihas ng natalakay natin sa bansang Europa? Ano sa tingin nyo? May sagot ba kayo? Erica, mayroon kang sagot? Sang-ayon ka ba sa sinabi ni Erica Leo dyan? Tama. Malaki ang naitulong ng kabihas ng Mycenaean at kabihas ng Minoan sa pag-unlad ng bansang Europa. Kasi nga, hindi tatayo o hindi natin makikita ang bansang Europa na umunlad o masyadong makapangyarihan sa panahon ngayon kung hindi dahil sa kabihas ng ito, ang kabihas ng Minoan at kabihas ng Mycenaean. Kasi nga, marami silang naitulong, hindi lamang sa teknolohiya, hindi lamang sa trabaho, hindi lamang sa pag-uukit, hindi lamang kundi lahat ng aspekto ng pamumuhay ng mga European or mga tao sa Europa sa panahon ito at sa panahong makabagong panahon ngayon. At ngayon, base sa ating natalakay, alam nyo na ang ating tinalakay ngayong araw. At tutungo na tayo sa ating pagtataya. Isulat lamang, kumuha kayo ng isang kapat na papel at sagutin nyo lamang ito. Pagkatapos itong sagutin, ipasa nyo sa akin at isusulat nyo rin ang inyong takdang aralin. Ang takdang aralin natin, pakibasa Jasper. Tama, magsaliksik lamang kayo o mga aralin ng maaga ang mga iba't ibang salip o iba pang dahilan sa pag-unlad ng bansang Europa at isulat ito sa inyong kwaderno at ipasa ninyo ito sa akin bukas ng umaga. Ngayon, wala na ba kayong mga katanungan? Ano nga ang dalawang kabihas na tinalakay natin ngayong araw? Angeli. Tama, base kay Angeli, tinalakay natin ang kabihas ng Minoan at kabihas ng Mycenaean. Ano nga ang tawag sa mga tao na napabilang sa kabihas ng Mycenaean? Jasper. Tama, ang mga tao na kabilang sa kabihas ng Mycenaean ay tinatawag nga ang mga Mycenaean. At sa kabihas ng Minoan, ano ang tawag? Mariel. Tinatawag itong Minoan. Tama. Wes, alam nyo na ang ating nilalakay ngayon at meron na kayong natutunan. Kung kaya, dito lang nagtatapos ang ating klase. Paalam na sa lahat. Paalam.